So welcome po yung mga kakosa ko. Dapat nagpatato dito nakalagay COVID survival. Anyway, verse 12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Meats for the belly, belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. And God hath both raised up, and God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the member of an harlot? God forbid. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For true, saith he, shall be one flesh, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, and he that committeth fornication sinneth against his own body. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng inyong pong salita. Pinupuri ka po namin. Langin po namin, Panginoon, ang pagkilos ng inyong pong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan ngayon. Gamitin mo po, Panginoon, ang inyong pong lingkod na siyang maihatid ang inyong pong mensahe. Bukas mo po, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa po ngayon. Tinataas po namin kayo, Panginoon. Lahat na ito ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo na po tayo. Amen. So, congratulations po doon sa mga nakasurvive ng ating pong quarantine, ano? Amen. Yun po by the grace of God lamang. Alam niyo po, no? Marami po tayong mababalitaan na nakakagulat. Meron po kaming kasama na shooter. Ito po, napakalakas, napakaliksi. Philippine team. Ano po, siguro edad nito, wala pang 50 eh. No? Siguro mga nasa mid-40s. Alam niyo po, kahapon, nabalitaan ko, na pag-usapan yung kanyang pangalan. Sabi, wala na. Magic sarap na siya. Sabi, sa magic sarap. Yun na nagiging biruan, magic sarap. Ano ibig sabihin niya na magic sarap? Wala na, nasunog na. Sabi, na-cremate na po, na magic sarap. Mag-ingat po tayo, baka ma-magic sarap po tayo. Na? Kaya dyan nakakalungkot. And these are your friends, mga kapatid. Ito po yung mga acquaintance mo po, tapos mababalitaan mo gano'n. Na mas bata pa sa iyo. Na, kaya napatingala ka agad ako sa langit. Sabi ko po, Lord, salamat po. No, diabetic pa ako, nakalusot pa rin ako. So sa biyaya po ng Panginoon at siyempre sa mga prayers niyo po at sa mga nag-ayuda po, salamat. Ayon po sa inyong schedule, last day na po yung ayuda namin bukas. Na 18 na bukas, ano, parang nakalagay doon October 18, titigil na po yung ayuda. Pero salamat po, napakalaki pong tulong sa amin po niyan. Alam niyo po mga kapatid, sa ating pong panahon ngayon, pandemic, now, the government is always promoting one thing, na physical fitness. Tama po ba yan? Na kung gusto raw natin malabanan si COVID, then let us all get healthy. Let us all get physical. Di ba? Amen? Tama ba? Na ngayon, nasa Bible, kung pag-aaralan mo, tinuturo din pala ng Bible talaga
no, na yung ating pong physical body ay kailangan talagang palakasin. Di ba? Kasi ang nasa isip lang natin, palakasin natin yung ating spiritual. Di ba? Amen? At yung iba, wala nang pakialam sa physical dahil, di ba, mamamatay. Mula sa lupa, babalik din sa lupa. Pero mga kapatid, dito po sa ating nabasa, binigyan talaga ng Panginoon ng diin yung body. Sabi diyan, yung huling nabasa, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body. Di ba? And in your spirit, which are God's. Sa madalit sabi, mga kapatid, dito po, no? Meron pong binigay ang ating Panginoon na prescription. Actually po, this is God's prescription for physical health. Yan na po ang title po natin. Ano po? God prescription, no, for our health. Ayan po. Kaya sa atin po, mga kapatid, ito po, no, to get healthy, you got to eat healthy. Tama po ba yun? Amen? Kung gusto mo maging healthy, kumain ka ng healthy. Kaya meron tayong mga sinasabi diyang healthy food, healthy drink. At hindi lang po mga kapatid na you get healthy, you get to eat healthy, but you also got to eat less. Tao po. Less po. Kaso na-lockdown lahat tayo. No? So guilty lahat tayo po daw sa eating less. Hindi po ba? Ang nangyayari, pag kumakain po tayo, less na lang ang natitira doon sa ating mga supply. Hindi po ba? So yun po. At hindi lang mga kapatid, na eat healthy, eat less, but also, sinasabi po rin natin na kailangan galaw-galaw daw. You gotta move it. Di ba? Yung mga ganon. Na kailangan daw po natin yan. And not only that, kailangan din po, we need to lower our stress. Amen? Na? And get more rest. Ayan po. Na? Kaya dito, kailangan daw mga kapatid, nandoon lahat po tayo. Kasi sinasabi dito, i-glorify daw natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating body. And now God is giving us a prescription, ano po, kung ano po ang gagawin natin sa ating physical body. Ayan po. Kaya dito, mga kapatid, kailangan maunawaan natin yung motivation, yung word na motivation. Na? Kaya kailangan mag-focus ka ng sa motivation. Bakit kailangan mo maging physically healthy? Well, una, syempre po, you need to answer yung question na why. Why do I need to be physically healthy? Na alam niyo po, alam ko naman ang bawat isa sa atin, mga kapatid, gusto pong makapag-reduce ng ating pong mga bigat. Amen? Tao po. Di ba? Gusto natin po yan eh. So, we write a program, mga kapatid. We even write our diet, na what to eat and what not to eat. Di ba? Na yung time ng exercise, ilang minuto yaan. Na, meron tayong program, mga kapatid. Kasi ang nangyayari, no? Yung program po natin, maya-maya, na itatapon na lang po sa bintana. Hindi ba? Hindi tayo nagtutuloy. Maaaring siguro yung mga first 2-3 weeks, mga kapatid, consistent po tayo. Then after that, then the program has been thrown away out of the window. Ganun po ang nangyayari po sa atin. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Well, kaya po ganun ang nangyayari. Kasi po, wala tayong motivation. Di ba? Kaya ang reason dyan, mga kapatid, if you don't have the right motivation, titigil ka po talaga. Titigil ka. Kaya when you figure out the way, no, the why, no, in your life, then God will always show you the how. Ganyan po ang motivation eh. Ang tanong, bakit mo kailangan gawin ito? Hindi lamang po sa pagyada, sa physical mo, bakit kailangan mo gawin ang isang bagay? Bakit kailangan mong tapusin ito? Ano po? Pag yan, nakita mo na ako ano ang mag-motivate sa iyo, now you are answering the question why, then God will show you the how. Paano mo gagawin yan? Yan po maganda sa Panginoon eh.
Amen, di ba? Katulad ng araw, sabi na dati, paano kaya ako makakabalik ng church sa Sunday ng hapon? Paano kaya ako makakasunod sa mga utos, di ba? Pag nakita mo yung right motivation, mga kapatid, then God will show you the how. How you will do it. Amen? Kaya yan po, Kaya, pag tinignan natin ang ating Panginoon sa kanyang sinasabi, na makikita po natin, our body is also important. Important yan, mga kapatid. Kaya, una, dito, gusto natin makita, let's look at what God says about the importance of your physical health. Sabi nga doon sa verse number 12, sabi niya, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power thereof. Sinasabi ng ating Panginoon, mahalaga po ang ating pong katawang lupa po na ito. Ano po? Tapos sa verse 13, sabi niyan, meat for the belly, belly for the meat, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord. Amen? And the Lord for the body is ito po, makikita po natin, and the Lord for the body. So, napakahalaga. Amen? Alam niyo po, di ba ang ating programa, ang ating pong gobyerno, may programa ng centenaryo? Amen? Yun nga lang, may namamatay na 110, hindi po nakukuha yung benepisyo. Nagawa niya ba yung picture ko, Brother Andoy? Labas yung nga yan, yung mapa. Yan. Yan, napandak nga lang, ano? Yan yung centenarians. Tingnan niyo po, mga kapatid. Nababasa niyo ba? Okay. Lapitan ko, hindi ko mabasa eh. Yung car, yung Cordillera, ang centenaryo po, ibig sabihin, mula yung 2014 to 17, 53 lang sila. Ano pa ba yung iba? Hindi ko mabayo. Sa Cagayan Valley, 139. Calabarzon, 226. Na mapupunan niyo po, ang pinakamataas diyan ay, ano ba ito? Hindi ko mabasa eh. Saan yun? Mindanao. Amen? Sok Sargent. Nasa Northern Mindanao, 238 ang mga naging centenaryo. Sa Davao Region, 90. Zamboanga Peninsula, 135. Sa Caraga, 139. Western Visayas, 386. Mimaropa, 115. Sa makita niyo po, ang pinakamaliit doon sa Cordillera. Di ba? Ngayon, ano kaya ang meron sa mga lugar na ito? Bakit ang mga tao tumatagal? At meron tayong 174 na mga centenarians na nasa labas ng ating bansa. Di ba? Amen? So, naging very interested lang po ako dyan dahil nga po, nung nakikinig ako ng mga balita na marami pong namamatay na mga centenary, hindi nakukuha yung benefits po nila. Sabi ko, saan kaya? Ilang kaya ang mga centenarian? Kaya nga sabi, ang biruan po, pag 98, pinag-aagawan yung nanay, di ba? O, kuya, ako na magbabantay dyan. Ganun, di ba? Dahil 98 na eh. Ngayon daw, dahil wala naman nakukuha ng bahala na kayo dyan kay nanay, kay tatay, hindi kasi nakakakuha ng benepisyo eh. Di ba? But anyway, dito po, pinapakita ng Panginoon na ang katawan po natin ay mahalaga po. So, ibig sabihin, dito po sa ating nabasa, sa verse 12 and 13, sinasabi, you are free whatever you want to do, pero
hindi lahat ng pwede mong gawin, may pakinabang. Ibig sabihin na pwede mong gawin lahat eh. Pero kung iisipin mo, mga kapatid, na alin ba doon sa mga pwede mong gawin ang may pakinabang? So sinasabi po rito ng banal na kasulatan, huwag mong gawin, o huwag mong abusuhin yung karapatan mo na pwede mong gawin lahat dahil opo, maaaring walang masama doon sa gusto mong gawin, pero ang tanong, may pakinabang ba yung iyong gustong gawin? Di ba? Nakuha niyo po yung punto dito ng ating Panginoon? Kasi sabi, well, going to church, sabihin natin, tama po yan. Di ba? So, syempre, may pakinabang. Halimbawa, na merong mga magiging conflict sa gawain ng Panginoon at isang personal na lakad mo po, masama ba yun? Hindi rin, mga kapatid. Pero ang tanong, ano ang pakinabang? Merong bang pakinabang? Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sabi sabihin, mga kapatid, God has given us this body. So, ibig sabihin, you are free to do whatever you want to do sa iyong katawan. Pero iisipin mo, may pakinabang ba? Amen? Ano ang magiging pakinabang? Kaya alam niyo po, sa atin po ngayon, sa ating kultura, mga kapatid, para ang nangyayari, yung katawan, parang baliwala na lang eh. Ang dapat daw yung damdamin, yung isip mo, yung emosyon, di ba? Pag naisip mong tama, di tama yan, kahit ano na ang gawin mo sa iyong katawan. Kaya nga marami nagpapatato. Amen? Marami nagkakaroon po ng lipat ng isang relasyon, lipat na naman ng isang relasyon, lipat na naman ng isang relasyon. So dito, makita po natin, mga kapatid, na hindi lahat ng pwede natin gawin ay magagawa mo na makikita mo na mayroong pakinabang. Sa madalit sinasabi ng ating Panginoon dito, kahit yan ay pwede mong gawin, kung wala namang pakinabang, huwag mo nang gawin. Amen? Siguro sa mga ibang pagkakataon sa buhay mo, magkakaroon siya ng pakinabang. Pero sa mga oras na ito, wala ka naman pakinabang dyan, bagamat, opo, pwede mong gawin, huwag mo nang gawin, dahil wala ka rin naman mapapala eh. Di ba? Kaya yan po maganda. Kaya pag sinabing gano'n, meron bang pinagbabawal ang Diyos? Depende. Meron bang pinagbabawal? Ito ba, itong mga aking katawan na ito, pwede ba ako magpahaba ng buhok hanggang paa? Ang tanong, gusto mo, sige, gawin mo. Pero anong pakinabang? Amen? Yan po yung all things are lawful unto me, but all things are not expedient. Sabi niyan, all things are lawful for me, but I will not brought under the power of any. Amen? Amen? So, ibig sabihin, hindi ka pagpapaalipin sa kahit ano. Bagamat, lahat ng bagay pwede nating gawin. Kaya iyan po ang turo ng ating po kasing ng ating kultura pa ngayon eh. Kaya mga kapatid, kung titignan po natin, ang banal na kasulatan, parang nagka-counter-culture siya. Kina-counter ng ating Panginoon. Meron po tayong 6 na puntos na pag-aaralan po ngayon. Okay. Number 1, the first thing is God expect me to manage my body. Amen? Amen? Sabihin, pag ma-manage yung body, kailangan, pag managing your body, kasama po dyan ang magtututbrush. Tao po, paliligo. Amen? Minamanage mo eh. Sabihin, mga kapatid, we do not own our body. Tayo po ay hindi owner, tayo po ay mga manager lamang. Kasi God is the owner of my body. Manager po tayo. Kaya ang tawag nga po dyan, mga kapatid, ay steward. Yung stewardship, yan po ang Old English ng management.
Na kaya stewardship, no, sa bago modern English na po ngayon, management na po ang tawag. Ano po? Kaya we are talking about no, stewardship of or managing no, our health today. In other words, mga kapatid, no, I cannot blame other people for how I use or misuse or abuse my body. Bakit po? Hindi nila unawaan yung salitang stewardship. Kaya dito po, dapat maunawaan natin, my body is a gift from God, at ito po ay parang hiram lamang. Di ba lagi natin sabi, pag may namamatay, ay hiram lang naman yung buhay niya. Bumalik na sa may-ari yung kanyang buhay. Di ba? Amen? Lagi po natin sinasabi na gano'n, mga kapatid. Kaya God owns it, and then He loans it to me, and one day I am going to give account sa ating Panginoon. Kaya yung pong sinasabi nga natin one day, tatanungin tayo ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa aking ibinigay sa iyo o ipinahiram sa iyo? Amen? And that includes yung management ng ating pong physical na katawan. Di ba? You can just imagine, mga kapatid, yung buhay po natin ngayon, kasama yung ating katawan, yan po ay pinahiram lamang ng ating Panginoon sa atin. Napalagay ko po, na sa bawat naririto ngayon, natutuwa ang Panginoon dahil nakikita niya kayo sa tahanan ng Diyos. Na yun ang dapat. Makitaan siya niya na yung mga katawan ng kanyang pinahiram, makikita ng ating Panginoon, sumasamba sa Kanya. Eh, paano kung nasa lugar ka ng sugalan? Ngayon, paano kung nasa lugar ka, mga kapatid, ng sabi nga, no, pwede mong gawin, pero hindi naman, wala naman pakinabang. Ano po? Kaya, dito po, makikita po natin, we always say here, dito sa pulpito po na ito, na ang buhay po ay isang pagsubok. Life is a test. Amen? Para bagang it is a test, bakit po tayo tinitest dito? Because God is preparing us for eternity. Di ba napakaganda na, mga kapatid? Iniyahan na. Kaya God is saying what He can trust you with. Titignan ng Panginoon. Ano ba ang pwede ko ipagkatiwala dito kay Boom? Ano ba ang pwede ko ipagkatiwala kay Melissa? Titignan ng Panginoon lahat yan eh. Ano po? Why? Now, what did you do with the health I gave you? Amen? Dapat nga kung tayo bata, malakas kayo, paggamit nyo na sa Panginoon. Hindi yung pag meron na kayong alta presyon, mataas na blood sugar nyo, marami na kayong mga gout, mga kung ano-ano sakit, saka ka magbo-volunteer, pastor, mag-visitation po ako. Pero hindi ka na nga makalakad. Amen? Sa tinatanong, ano ginawa mo? Doon binigay ko sa iyo lakas. Ano ang ginawa mo doon sa talinong binigay ko sa iyo? Paano mo siya ginamit? Ano ang ginawa mo sa mga opportunities, yung mga abilities, yung mga freedom na pinagkalog na yung yaman? Ano ba ang ginawa mo dyan sa mga yan? Napakagandang tanong, mga kapatid. Simple lang, pero minsan, mahirap sagutin. Tao po. Kaya yan po, one day, sasabihin ng Panginoon, ano ang ginawa? Paano mo na-manage yung buhay? Paano mo na-manage yung katawan na aking ipinahiram sa iyo? Amen? Ang kultura natin, okay lang yan. Basta naisip mong tama, gawin mo yan. Now, when it feels good, then do it. Nasampu yan. Kaya ika-counter ng Panginoon yung kultura. Number 2. The second thing the Bible teaches is my body is God's property. My body is God's property. My body and alam niyo po, sabi nga ng iba, katawan keto eh. Kaya gagawin ko lahat kung ano ang gusto kong gawin dito. Sandali.
Ha? Halimbawa, yung sasakyan ni Brother Rabay. Hindi naman sa'yo yan. Anong ginawa mo? Kumuha ka ng pintura. Nilagay mo, mga kapatid, I love you, Lord. Di ba? Ang ganda naman ay sinulat eh. Pero mo, di ba, spiritual yung sinulat? Eh kaso, yung pinagsulatan, hindi naman kanya. Kaya kung sarili mo yon, okay lang yun, sarili mo eh. Eh kaso nga hindi sa iyo eh. Sa ibig sabihin, mga kapatid, sa katawan na ito, sa katawan natin na ito, pag-aari ng Diyos yan. Hindi mo pag-aari yan. Pinagkatiwala lang ng Panginoon sa iyo, kaya kung ano po ang mga pamantayan, kung ano po ang mga paraan na gusto ng Diyos, paano mo ipangangasiwa at ang katawan na ito, yun dapat ang nakikita ng Panginoon sa atin because our body is God's property. Kaya ayan po, huwag niyo sabihin, hindi, katawan ko ito, bahala ako. Ganito na talaga ako eh. Bahala ako, wala kang pakialam sa akin. Hindi po, may pakialam po ang Diyos. Amen? Doon tayo po, nandoon pa lang sa doon sa highway ng ungupahan. Halimbawa, gusto ko pong tanggalin yung dingding na yan, pupunta pa ako sa may-ari. Sasabihin ko, Mang Luis, ano bang yan, Mansano yata, o Muntaor, Mansano yata. Mansano, no? Ano yan yun? Biyanan ni Hiner. Pupunta pa ako, Mang Luis. Ipapaalam ko po sa inyo, pwede ko po bang tanggalin yung pader doon para lumuwag po yung aming auditorium? Sabi ko, sige po, Pastor. Kayo na pong bahala dyan. Basta hindi ako ang gagastos kayo. Sabi, wala po kayo ano. Kami po gagastos. Sabi, bawat magabatin, bawat kilos, dahil hindi mo pag-aari, ipinapaalam mo. Kaya wala po, dapat sa bokabularyo natin, na katawan keto, wala kang paki. Meron pong paki ang Panginoon dyan. Amen? Kaya verse 13, balikan niyo po yung verse 13. Sabi dito, sa verse 13, tignan niyo meats for the belly, and belly for the meat, but God shall destroy both it and them. Now, tignan niyo po, the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Sa madalit sabi, ito pong katawan na ito, natin po, hindi dapat po siya pumapasok sa anuman pong kasalanang sexual o sexual immorality. Yun po yung salitang fornication. Sa madalit sabi, hindi ka pwede magkaroon ng sexual sa hindi mo asawa o hindi pa nakakasal. Opo. Amen? Hindi, kakasal naman na kami. Maghintay kayo ng kasal. Hindi, engagement naman. Maghintay kayo ng kasal. Hindi mo pag-aari yan. Ang sabi po rito, mga kapatid, pag-aari ng Panginoon, at sabi niya dito, ayaw ng Panginoon, yung katawan na pinahiram niya sa atin, ay pumasok sa anumang klaseng fornication. Opo. Amen? Maganda po pag kinakasal, pag tinanong ka, I do, yung isasagot mo, hindi yung I did. Opo. Kaya ka sabi ng Bible, kung hindi kayo makatiis na, magpakasal na kayo. Minsan mahirap yung long engagement eh. Mahirap din naman yung kanina ka lang sinagot, kasal na kaagad ng hapon. Di ba? Amen? So, yan po sinasabi ng ating Panginoon. Kasi, tignan nyo po, nung time nitong si Aristotle, hindi po si Aris, na sila Aristotle, sila Socrates, mga kapatid, sila Plato, na meron po sila yung mga Greeks na ito, na belief, yung tinatawag na dualism. Yung dualism, mga kapatid, sineseparate yung mind and the body. They said, really, ito po, what matter is just that your spirit or your mind. Kaya your spirit is right with God, and if your spirit is right with God,
it doesn't really matter what you do with your body. Ako nyo po, dualism ang tawag nila, hindi wala yung mind and spirit. Kaya pag naisip mo na ito yung ginagawa ko naman para sa Panginoon, magpo-fornication ako para sa Panginoon, pwede yan. Wala naman pa kayo. At least yung spirito ko po, ayos. Mali pa rin eh. Amen? Ha? Hindi ka ate ng church, hindi bali na po. Yung spirito ko po naman nasa church eh. Pwede ba yun? Pwede ba mga kapatid, ikaw ay spiritually present, physically absent, tapos sasabihin mo, sumasamba ka sa araw ng pananambahan? Kaya pag ang paniniwala mo, yung dualism, pwede yun. Pero mga kapatid, hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon eh. Kasi tingnan niyo po, pag yung espiritu, ang talagang importante, nadidevalue yung ating pong katawan. At pag nadidevalue yung katawan, bakit sinasabi ng Panginoon, importante yung ating katawan? Sa mali, di ba? Sa saan po yung paniniwala, nabubuo yon? Sa isipan ng tao. Doon sa mga hindi marunong mag-manage ng kanilang pong mga physical. Ano po? Kaya sabi ng Bible, tignan niyo po, your body is holy because God made it. And everything God makes, He makes for a purpose. Lagi po yan. God never made anything without a purpose. Kaya wag natin para baka compartmentalize. Yan. Na para bagang ito yung section A, section B, section C. Wag ganon. Hindi po ganon ang gusto ng ating Panginoon. Kaya God owns our body. He is the boss of our body. Kaya you may not like it, pero yun po ang katotohanan. God owns and expect you to manage the body well. Amen? Kaya mag-toothbrush na kayo. Amen? Maligo na kayo. Number 3. Ito po. The third thing na tinuturo po sa atin dito is that my body will be resurrected after I die. Now, my body will be resurrected after I die. Pag namatay isang tao, saan napupunta? Nililibing. Ngayon po, kinukremate. Nilalagay sa garapon. Ano po? Pero sabi ng Bible, i-resurrect niya po yan. Okay? God never wastes anything. He never wastes or hurt if you give it to Him. Sa madalit sabi, mga kapatid, tingnan niyo po. Para bagang ngayon, na-create tayo ng Panginoon. Ang tawag po ni Joel ngayon, Joel Multaos version 1. Yan. Pag namatay ka, niresurrecta ng Panginoon yung katawan mo, ibig sabihin yung glorified body na tayo na po yung Joel Multaos version 2. Amen? Kaya wag mo sabihin version 2 ka na ngayon, 1 ka pa lang. Amen? Okay. So, yun pa sinasabi ng ating Panginoon. Tignan niyo po. Ngayon, sa langit po ba, pag in-imagine niyo po ang langit, ano ang ma-imagine niyo? Angel. Ano pa? Clouds na puro puti. Angel na naka-white robe. Di ba, amen? Ang tanong, magagandahan ba kayo sa ganon? Tingin ko parang boring eh. Lahat ng makikita mo puti. Baka hindi langit yun, baka impyerno. Amen? Amen? Sabi sabihin, pag sinabing langit, dapat po ma-excite ka po eh. Ang tanong, eto po, sino ba ang nag-create ng colors? Yung rainbow. Hindi ba Diyos? Sa madalit sabi, mga kapatid, kung iisipin po natin ang langit, hindi lamang siya puti. Multicolors. Meron po dyan isang puno na merong, 12 iba't ibang klaseng bunga. Alam ka naman mga kapatid, yung mangga doon, kulay puti. Yung langka, kulay puti. Yung makopa, kulay puti.
Hindi ba? Siyempre, kung ano yung bunga ng kanyang kulay, ng kanyang bunga, dapat nando doon eh. Di ba? Sa madalit sabi, tignan niyo po, na pag tayo po ay nag-iisip ng ng langit, na hindi po siya basta-basta. Sino ba yung mga sights and sounds? Hindi ba? Panginoon yan eh. Bakit merong mga magagandang bundok? Bakit merong mga magagandang tanawin, mga kapatid? Lahat yung created ng Panginoon eh. Sa madalit sabi, mga kapatid, pag naroon na po tayo sa kaharian ng ating Panginoon, hindi lamang po puti. Baka puro pink. Hindi ko alam. Pero tiyak, may pink din doon. Di ba, amen? Kaya dito, pinapakita sa atin na God, bakit daw yung heaven? Sabi nga, well, si Diyos nga nag-create sa atin. So, ibig sabihin, sa lahat ng yung mga tunog, yung mga sounds, pati nga yung mga awitin ng mga ibon, di ba? Amen? Meron nga yung mga composer, ng mga orkestra talaga. Minsan kumukuha po sila ng kanilang mga tono sa mga tunog ng kalapate, tunog ng tren. Ibig sabihin na pag pinaghalo-halo nila yung mga sounds na yan, then they created a very good piece na masasabi po nila nagiging masterpiece po yan ng mga overture, ng mga orkestra po. Bakit po? Kasi nga ang Panginoon. Kaya dito, tingnan niyo po sa verse number 14. Verse 14. Sabi dito and God hath both raised up the Lord, si Jesus Christ, di ba? And will also raise up us, by His power. By His power. Yan ang sinasabi dito. Sa ibig sabihin sa resurrection, yung ating pong katawang lupa na galing po dito, maaaring nilibing o maaaring abunayan na nag-cremate, lahat po yan resurrect ng Panginoon. Now, this will become parang version 2 of us. Paano po ba yan resurrected body? Isipin niyo po nung si Christ ay nag-resurrect. Yun yung body, glorified body. Hindi na siya nagugutom pero pwedeng kumain. Hindi na po siya nalilimitahan ng mga pintuan na sarado. Pwedeng pumasok po dyan kahit sarado. Hindi naman po multo. Amen? Amen? At sabi dito, yan po ay ni-resurrect, ni-raise up us by His own power. By His own power. Yan po ang sinasabi. So, tignan niyo po pag sinabi anong klaseng katawan magkakaroon tayo, well, ang clue nga natin yan, pagdating natin sa langit, you're going to have a different kind of body. Then you're right now, but everybody is going to know who you are. Yun ang kagandahan eh. Hindi ba sabi nun, hindi na tayo magkakakilala sa langit? Sino may sabi sa'yo? Amen? Magkakakilala pa rin tayo. Yung nga lang, kung halimbawa, yung kakilala mo na na-save, may ginawang masama sa'yo. Pagdating sa langit, hindi mo na maalala yung masamang ginawa sa'yo. Pero kilalang-kilala po natin yan. Kaya dito po, you're going to have a different kind of body, but everybody's going to know you, you're still going to be you. Hindi ko lang alam kung yung bigote ni Brother Rolly nandun pa rin. Pero kung yun ang magtatanggal sa pagkakakilanlan sa kanya, malamang nandun pa rin yan. Di ba, amen? Kung si Tatay Danny maglakad ngayon, paisa-isa, sabi mo, hindi na si Tatay Danny, ba't diretso na? Wala na po kasing karamdaman dun Hindi na rin po ako mag-check ng blood sugar every morning po dun. Wala nang mga BP po doon, mga kapatid. Pero ikaw pa rin yun. Yung pa maganda Di ba? Amen? Kaya ayan po ang pinapakita po sa akin. Tingnan niyo po, sabi diyan, by His own power. By His own power. Yan, tingnan niyo po, yung salita na yan, by His own power, kukunin ko po ngayon yan. At babalikan natin yung physical body.
babalikan natin mga kapatid, yung gustong alagaan, yung kanyang katawan, either gusto mong tumaba o gusto mong pumayat. Amen? May kanya-kanya tayong programa niyan eh. Nung last year na nag-pandemic, bumili nga ako nung tawag dito, yung treadmill. Siguro, nakatakbo lang ako doon, mga 2 weeks. Tumigil na ako. Si Malakay, tuloy-tuloy siya dyan eh. Ibig sabihin, ano ang goal natin? Lumakas eh. Ngayon, sabi dito, by His own power. Ang tanong, bakit po ba tayo gagawa ng programa, then later on, iiwan din natin yung programa? Next month. Magre-reduce na talaga ako. Next month. Pa-December na. January na lang. Yeah, amen? Okay. Meron po mga kadahilanan dyan eh. What are the reason why we quit to continue our health program? Number 1, ito po. The first reason is we use willpower instead of God power. O God's power. Tama po yan? Ano po, willpower is, sabi natin, fantastic po yan eh. Meron kang willpower, well, that is fantastic. Pero ang tanong, short time lang yan, short term. Hindi po nagtutuloy-tuloy yan. Ano po? Kaya ibig sabihin, kung hindi nagtutuloy-tuloy, then you need more than your willpower. Di ba, amen? More than your willpower. Ako unsaved pa po, siyempre, naninigarilyo ka. Matagal ko na po, gusto alisin ng paninigarilyo, pero sinasabi ko, pangako ko sa akin sarili, hindi na ako maninigarilyo, di ba? Pag sumakay ka ng jeep, yung katabi mo naninigarilyo, pag naamoy mo yung usok, gusto mo na naman manigarilyo. Pero nung nasave ako, sinabi ko, Lord, sinusuko ko po sa inyo lahat, mga kapatid. Now, it is not now my willpower, but God's power. Kinabukasan po, wala na siya. Way back 1980 hanggang ngayon. Bakit po? God's power. Amen? God's power, mga kapatid. Kaya hindi po yung willpower, more than willpower ang kailangan ko, because willpower alone is exhausting. You get tired. Amen? Kaya nga yung mga pinapasukan nating mga gym, hindi ka rin tumatagal eh. Maya-maya, ayaw mo na rin. Kaya dito po, whatever our weaknesses is, you're going probably to struggle with it the rest of your life, pero po, hindi po sapat ang willpower. Kailangan natin ang God's power. Amen? Amen? Okay, pangalawa. Ito pa yung sinasabi ko, the second reason, we don't stick with it because meron tayong wrong motivation. Wrong motivation. Ang tanong, bakit ka ba nagre-reduce? Amen? Ba't gusto mo magbawasan ng timbang mo? Para sexy uli ako. Para macho ako. Di ba, amen? Para yung dating dibdib ko na bumaba na sa tiyan, umakyat ulit. Ano nangyayari? Palagay ko po, the motivation is wrong. Amen? Ibig sabihin, ang motivation mo lang, you just want to appear or to look good. Amen? Nung nagka-COVID po ako, yung first 3 days, ang iniisip ko, Lord, makikita ko pa ba, may po ko pa ba yung mga apo ko? Hindi na yung mga anak, puro apo iniisip pag lolo ka niya. Medyo tutulo-tulo yung luha mo, medyo mag-i-emote-emote ka. Di ba? Ngayon, mga kapatid, ano ang motivation ko? Kailangan maging physically fit ako. Bakit? Gusto ko yung kaya ko pa bang makipaghabulan sa mga apo? Kaya mo pang, di ba? Halika, apo. Sakay ka sa likod ko, kabayo kunyari ako. Di ba? Yung mga ganon.
Ibig sabihin na, if you have the right motivation, hindi ka basta-basta at ikwit ang program mo. Amen? Amen po, kailangan physically tayo. So dapat, ang ating programa, mga kapatid, not just to look good, kung hindi po magiging healthy tayo, para hindi tayo ang bloody COVID na yan, at makapagpatuloy tayo sa pag-iwisod sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, na yung motivation po natin, hindi lamang po dahil gusto natin lumiit yung size natin, para yung mga baro natin na dati, maisuot uli natin, dahil habang lumalaki tayo, nagiging magastos, kailangan mo na naman bumili ng mga bagong baro. Hindi lang po yun, mga kapatid, ano? Dapat meron ka pang mas higit na motivation na mas, ibig sabihin na, yung talagang maluluwalhati mo ang ating Panginoon. Third reason. Third reason, ito po. Now, the third reason why we don't stick with it, it is when I try to change on my own. Mga kapatid, kailangan natin ng acquaintance or accountability. Amen? Amen? Kaya sa amin sa bahay, dahil si Sister Nel, tumaas yung kanyang blood sugar. Nagpo 400. Ako, mataas ang sugar, pero hindi naman ako umaabot ng 400. Saan nangyari ngayon? Nagkaroon kami ng accountability, pinag-i-insulin na siya, ako taga-saksak. Kaya pag medyo napaparami ng kain, dumami na kain mo ha. Blood sugar, di ba? Meron ka dapat, mga kapatid, na accountability, meron kang partner, meron kang body-body na magpapaalala sa iyo, magtutulungan kayo, na hindi yung sasabi mo, I want to change on my own. Hindi natin kaya po yun. Kahit yung bagong save kami, yung dalawang pinsan ko babae, nasabi ko, sige ha, dahil save na tayo, dapat di tayo nagmumura. Alam nyo naman, no, unsave ka, nagkikwento ka lang, may mura. Yeah, amen? Kaya pag nagmura pa rin tayo, may sampal, tagita, kaya dalawa ng dalawa, tatampal tayo eh. Kaya pagdating ng hapon, magapis ginamit eh. Pero later on, dahil ayaw mo na mamagapis mo, talagang iniingatan mo na. Iniingatan mo na. Sa ibig sabihin, kailangan po natin ng accountability. Meron nagbabantay sa atin. We are our brothers and sisters keeper. Amen? Amen? Alas 11 pa lang. Pwede ba? Number 4. Number 4. The Bible teaches my body is connected to the body of Christ. Tignan niyo po, kaya may prescription ng Panginoon, my body is connected to the body of Christ. Tingnan po natin yan sa verse number 15. Verse 15. Ano sabi? Know ye not that your bodies, tignan niyo po, are, ano raw? The members of Christ. Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Amen? Sa ibig sabihin, mga kapatid, kung yung ating katawan is connected to the Lord Jesus Christ, then we should look like Christ. Amen? Hindi yung babae ka, mga kapatid, kung magsuot ka ng baro, miniskirt pa. Tapos pag natitigan, yung binti mo, nababastos ka pa sa bastos. Dapat yung mga ganon, yung sasabihan bastos, pag ako sinabihan bastos, sabihin ko, mas bastos ka. Nananahimik kami dito kung ano-ano pinapakita mo. Amen? Kaya nga mayroong modest apparel ng Bible eh. Diba? Ano ang gusto mo? You like to look, yung appearance mo to look good? O di ba, lakad ka na lang nakahubad dyan.
Kung yun lang ang gusto mo, atraksyon, amen? Sabi mo, kung ikaw ay saved, at ang katawan physical mo po, mga kapatid, connected, member of Christ, then ayusin mo. Tao po. Araw, meron tayong member. Si Ria din, Ria yan Palma. Doon sa highway, nagtayo po siya ng parlor. Dahil yung ating choir conductors ng araw. Dito po, kailangan, kung ikaw ay isang mananampalataya, na umayos ka na ikaw ay mananampalataya. Ako po. Amen? Na? Member kasi. Number 5. God forbid. Tignan niyo po yung huli, oh. The fifth reason is the Holy Spirit lives in my body. Palagay ko po, napakagandang dahilan na po yan Na? Verse number 19. Ano sabi po dyan? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you. Na? At ano sabi? Which is in you, which you have of God, and you are not your own. Amen? Noong Old Testament, God dwelled in the tabernacle. That was designed according to the specification na binigay ng Diyos dito po kay Moses. Then later, mga kapatid, makita po natin si David nag-design ng temple sa Jerusalem. Then later, mga kapatid, di siya pinayagan, tinayo naman ito nitong si Solomon na kanyang anak. Nung nag-New Testament na po, mga kapatid, ang sabi ng Bible, the Holy Spirit indwells the believers. Nakita niyo po, yung tabernacle, first class. Lalo na nung naging temple. Overlaid with gold. Di ba, amen? Ibig sabihin, lahat nung naging tahanan ng Diyos, maayos. At lahat na naging tahanan ng Diyos ay nagbibigay puri sa ating Panginoon. Ngayon po, ang tahanan ng Banal na Espiritu ay ating katawan na po, katawan na ng mga nanampalataya, dapat po magbigay puri ang katawan na ito para sa Panginoon. Amen? Kaya wag mong gagawin parang harlot. Alam niyo yung harlot sa Bible, yung patutot ba? Prostitute. Amen? Na, iba sa inyo, magpo-post ba sa FB, mga kapatid, talaga naman napakaraming balat ang nakikita Na, kung gusto niyo po magpo-post ng ganon, sarilinin niyo lang. Huwag niyong ilagay sa World Wide Web. Because your body is the temple of the Holy Ghost. Na, mag-post ka dyan ng naka-bikini, naka-short-short, naka-blouse ka hanging naman. Tapos meron naman yung mga kalalakihan, naka-short lang, walang pang itaas. Ay, yan ba ang temple ng Holy Spirit, Holy Ghost? Amen?
Paano kaya itong auditorium na? Lagyan ko ng mga poster diyan. Yung mga poster na nilalagay ng mga barbershop. Alam niyo po yung mga lumang barbershop? Alam niyo na yung mga, di ba? Mga hubad na babae, ganyan. Paligiran kaya natin lahat yan. Matuwa kaya kayo? Amen? Mabira si Pastor ang bastos. Di ba? Yung katawan natin, ganun din eh. Yung temple ng Holy Ghost, etong ating body, tapos lalagyan mo ng hindi kaaya-ayang anyo. So, ibig sabihin we are not really managing our physical body right. Ayaw ng Panginoon. Nagagalit ang ating Panginoon. Di ba? Kaya mga kapatid, huwag ka nang maglagay na kung ano-ano dito na parang mapapansin ka, mga kapatid. Magaganda naman lahat kayo, mga pogi kayo. Oh, walang nag-amen. You are wonderfully and fearfully made. Sapat na yan. Pag binagyan ka ng Panginoon na ilong na ganyan, huwag mo nang patangusin. Baka hindi ka pa makilala ng Panginoon pagdating mo sa langit, sino ka ba? Dati yung nilikha ko, maliit ang ilong, ba't ngayon parang laki-laki na? Hindi yata ikaw yun malilito pa Panginoon sa iyo eh. Number 6. Last na po ito. Jesus bought my body on the cross. Amen? Verse 20. Ano sabi dyan? For ye are bought with a price. Hindi po tayo mura, May presyo po tayo. Now therefore, glorify God. Kanino daw? Glorify God in your body. And in your spirit, which are God's. Amen? So yung Espiritu, kung glorify ang Panginoon, itong katawan nito, dapat i-glorify din ang Panginoon. Hindi lang itong isip. Hindi lang yung Espiritu. Sinasabi po sa atin, mga kapatid, dito po, paano po ba at magkano ba tayo binili ng Panginoon? Ang halaga po ng bawat isa sa atin, buhay ni Kristo. Kaya hindi ka mura. Mahal ka mahal. Mahal ka ng Panginoon, at dahilan na ikaw ay mahal ng Panginoon, God was willing to pay the price kahit po yung buhay ng kanyang anak. Hindi niya pinagkait. Kaya mga kapatid, huwag naman natin pong baliwalain yung ginawa ng ating Panginoon. Okay. Meron pa po ako ditong 3 point pa po. Pero babasahin ko po. Psalm 119:73. Sabi dito, 119. Thy hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn thy commandments. Give me understanding that I may learn thy commandments. A lot of people are always praying for a miracle, di ba? Why should God give you a miracle and heal you, if you next week you are going to keep on doing the same thing that you got in you and mess up yung iyong buhay uli? Sabi mo, Lord, pagalingin mo po ako. Nung magaling ka na, ano nangyari? Nung nagko-COVID ka, Lord, palusutin mo lang po ako. Magiging matapat na po ako sa inyo. Nag-church na po ako. Huwag lang po ako makrinig. Pinagaling. Nagkumarin. Dahil pa rin na ako, may COVID yan, diba? Balik ka dati. Kaya, why will God give us a miracle kung after the miracles po na yan, we are going to be the same person as before? Hindi niya po gagawin, mga kapatid.
So why would God give you a miracle financially? Eh, nung ikaw ay nagkaroon ng pera, mga kapatid, kung saan mo dinala. Amen? Pati Sunday, nawawala ka. Ano ba? Para bagang, overspending ka na lahat, mga kapatid. At kung ano-ano pa po. Tingnan nyo, Deuteronomy 32, verse 47. Deuteronomy 32, 47. Sabi dito, for it is not a vain thing for you. Because it is your life, through this thing you shall prolong your days in the land, whether you go over Jordan to possess it. Madalit sabi po, meron pong instruction lagi ang ating Panginoon. Amen? Ang sabi dito, ayan, this thing you shall prolong your days in the land. Nakita po natin yung centenarians, parting Mindanao, yung pinakamagulo pa naman yun. Diba? Doon yung mga Abu Sayyaf yata eh. Pero more than 500 ang umaabot. Samantalang doon sa Kar, hindi naman masyadong magulo doon eh. Nung kapanahunan nila Baluwig, oo. Pero ngayon, ilan sila? 54 lang. Metro Manila, oo, sabihin natin, lalaki yan kasi ang dami nagmamigrate dyan. Pero dito po, for it is not a vain thing for you, because it is your life. Through this thing, you shall prolong your life. Gusto nyo pong humaba ang buhay nyo? Hindi po dahil doon sa benepisyong 100,000. Hindi po. The longer we live, the longer we can serve God. Yun po ang magandang motivation po natin. Now, Proverbs chapter 3, verse 1. Proverbs 3, verse 1. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them now about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shall thou find favor and good understanding in the sight of man and God. Trust in the Lord with all your heart, and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. Depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, thy presses shall burst with new wine. Amen? So 4 things, ito po, yung uli. 4 things you need to do that will help you to be healthier. Gusto nyo ba yan? Para maging healthier po tayo, 4 na bagay ang inyong gagawin, mga kapatid, para mas maging malusog po tayo. Okay, number 1, trusting God is good for health. Ang pagtitiwala sa Panginoon, nakakabuti sa ating pong pangangatawan. Wala bang amen po dyan? Sinabi ko wala bang amen? Amen. So talagang walang amen. Mali yung baksak nyo ng amen eh. Bakit po? Kasi the more we trust God, the less we worry. Tama? Diba? Kaya mga kapatid, the less you worry, the healthier you become. If you pray, mga kapatid, dapat po hindi na tayo magpapanik. And if you worship, you have a whole lot less to worry about. Kaya trust God. Yan po. Trust God. Yan po ay kailangan po natin para po hindi ka magkaroon ng sakitin. Ibig sabihin, nababawasan ang mga iyong iniisip. Just relax. The Lord will take care of you. That's trusting God. Amen? Kaya sabi rin ng Proverbs 14,
Verse number 30, a sound heart is the life of the flesh, but envy, the rottenness of the bone. Number two, confessing my sin. Kaya kung meron po tayong kasalanan, alam natin nagawa, confess po natin yan. Kaya confessing my sin is good for your health. Talagay niyo po, tama kaya yun? Talagay ko nakakatulong, di ba? Nagtitan po natin sa Psalm 32. Psalm 32, ito po yung mga sinulat ni King David. When I kept silence. Psalm 32 verse 3. When I keep silence, my bones wax old through my roaring all the day long. For day and night, thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Kaya one of the healthiest things you can do is receive the forgiveness of God in your life. Na pag nalaman mo, thank you Lord, na-forgive mo na po ako. Then you become healthier. Amen? Kaya mag-isip-isip ka kung lagi kang yung sakitin, baka hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Lagi kang sakitin, baka may kasalanan ka, hindi pala ko confess. Amen? Maya't maya, may sakit ka. Ba't hindi ka malusog? Baka hindi mo na mamanage ang tama yung katawan binigay sa'yo ng Panginoon. Number 3. Giving generously is good for your health. Yun, may nag-amen. Giving generously is good for your health. Hindi ba napakasaya pag ikaw'y nakakapagbigay? Amen? Yung ba sabi, pambira, ba't ka magbibigay? Hirap ka na nga eh. Mga kapatid, ang nagbibigay, yung medyo nakakaangat sa iba. Tama? Amen? Hindi ka na ba mga kapatid, expect ng bakit na magbigay, kung ikaw mismo hirap talaga, nangangailangan. Nakikita ng Panginoon ang ating puso, mga kapatid Kaya the more you give, mga kapatid, the more you receive. Yan po ang sinasabi po dito sa atin ng ating Panginoon. Tignan niyo po sa Proverbs 11:25. Proverbs 11:25. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Sabihin, when you give, you will receive. May kapalit yan. Although, na hindi po tayo mga kapatid, na hindi natin ginagawa yon dahil naghihintay tayo ng kapalit. Pero nagiging automatic sa Panginoon yan Amen? Number 4, para maging healthier. Ito po, kailangan nyo ito. Number 4, having fun is good for your health. Huwag po yung lagi kayo nakasimangot. Kasi pag lagi kang simangot, papangit ka. Kaya isipin mo na lang, kung pangit ka na, nakasimangot ka pa. Amen? Tingnan niyo yung masayahing tao. Minsan talaga makita niyo malusog Bakit mga kapatid? Kasi sabi po sa Proverbs 17:22, may verse naman po Sana kung walang talata ang Bible. Sabi po dito sa Proverbs 17, verse number 22, verse 22, 17, hindi 14. Yan. 22. Yan, nadali na. A merry heart, masayahin puso,
Do it good, like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Kaya marami kang arthritis kasi lagi kang nakasimangot. Konti lang nakabulyaw ka kaagad. Sabi dito, a merry heart. Kaya nga sabi ni Freddy Aguilar, tawanan ang inyong problema. Sari-saring problema, di ba? Amen? Problema nandiyan yan Mawala ba ang problema? Pag sumimangot ka? Hindi po. Kaya dito mga kapatid, para maging healthier tayo, confess your sin. Ano yung pangalawa? Number 1, trust God, confess your sin. Tapos, number 3, give generously. At yung pang-apat, mga kapatid, having fun is good for your health. Kaya mga kapatid, yung mga lolo, minsan lumalakas sa mga lola pag nakikipaglaro sa mga apo. Hindi ba? Nanay Claire, tama ba ako? Oh. Kaya mahina ako Kasi ang lalayo ng mga apo ko Biglang hugot. Anyway, mga kapatid, given na po yun masaya po. So, ibig sabihin have fun. Huwag yung puro trabaho ka lang. Huwag, mga kapatid, medyo halaan mo ng konti namang fun. Huwag naman yung masamang fun, yung godly pa rin, na kasiyahan. Ano po? Yung makipagkwentuhan ka lang. Yung mga iba kasi parang, di ba, parang hindi matawa sa mga kwentong matawa Para pag tumawa siya, ang pakiramdam niya, karnal siya. Pero tumawa ka lang, karnal ka na. Saan sa Bible yun? Meron ako napuntahan na simbahan, nakalagay na 10 commandments sa iglesyang ito. Isa po doon, mga kapatid, sabi niya, bawal magkwentuhan. Okay naman yan, di ba? Bawal maglakad. Bawal CR. Isa doon, bawal tumawa. Sabi ko, patay. Paano ako magpipreach dito? Paano kung napatawa ko yung mga Kaya habang nagpipreach po ako, at nagpapatawa, mga kapatid, yung mga members, baka maitiwalag sila pag tumawa Yun. Yung pastor na yon, kinuha na ni Lord. Di ba? Kaya meron tayong kasabihan, People, ito sabi, family that prays together, stays together. Kaya the family that plays together, stays together. Laro-larong konti. Kaya mga kapatid, yan po ang prescription ng Panginoon sa ating body. Kaya wag mo sabihin, hindi, katawan lang yan. Hindi po. Binigay ng Panginoon sa atin yan. Kaya tingnan niyo po, alagaan mo. Paano mag-alaga? Kumain ng tama, kumain ng konti. Amen? Wag daw masyado magpuyat. Diba? Kaya si Dr. Alin, meron siyang nireseta sa akin, yung pampatulog. 3 na yung tinitira ko, hindi pa rin ako makatulog Sabi ko, Lord, ano ba naman to? Pero pag nakatulog naman ako, nasasakto din naman hanggang 7 hanggang 8 oras. Ibig sabihin, tanghali na rin naman ako nagigising. Pero hindi po paano kung nagtatrabaho ka na kailangan gumising ka na maaga? Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga mahilig mag-Facebook, orasan nyo. Yung mahilig sa mga, kasi, noong araw, nagagalit tayo sa mga anak natin pag nag-computer. Ngayon nagkaroon ng dahilan ng Diablo mag-computer sila. Kasi nga online learning Diba? Kaya pag nakatingin ka, naka-online, pag lumingat ka, na kiniklik ng gano'n, lumilipat na kagad na ibang page o na ibang site. Magagaling ang mga bata sa computer ngayon. Magagaling magtago. Pero gano'n pa man, may prescription po tayo ng Bible. Mahalaga yun yung katawan. Kaya kung paano nyo po i-manage yan, nasa sa inyo na po. God has given us the message, then it's up to us to make a decision. Kailangan tama ang ating motivation. Kaya kung halimbawa, gusto pa natin,
Gusto ko pong maglingkod pa sa Panginoon. Yan ang magiging motivation ko. Kaya matutulog ako ng tama, kakain ako ng tama, magagalaw-galaw, exercise, I will have fun, I will confess my sin, I will give generously, I will trust God. Yan ang gagawin po natin. Bakit po? Yun ang motivation mo para sa Panginoon. Hindi po pang sarili. Na? Huwag yung willpower. We need more than willpower. We need the power of God. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyo. Ang mensahe. Minsan nga po, Panginoon, yung aming pong katawang pisikal, para nababaliwala namin ito dahil naisip namin na mahalaga yung aming pong spiritual. Pero nakita po namin ngayon, Panginoon, pareho po silang galing sa inyo. Kaya pareho po sila, Panginoon, na mahalaga. Nakita po rin namin, Panginoon, at inuutusan mo po kami na may manage ng tama ang inyo pong pag-aari. At yan nga po, isa po dyan ay ang aming pong katawan lupa. Kaya, Panginoon, patuloy mo po kami encourage. Patuloy mo po, Panginoon, tulungan po kami na magkaroon ng tamang motivation na kung bakit namin kailangan alagaan ang aming pong physical na pangangatawan. Kaya, Lord, kausapin mo po ang inyong pong mga anak, tanggapin yung hamon po na yan. Maging sa amin po paanyaya po ngayon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang kumilos. Ito po, Panginoon, lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat, ako'y ko nakapakit. Dalangin ko po. Ano man po ang mensahe ng Panginoon sa inyo ngayon, ali po kayo dito sa altar ngayon. Sige po. Amen. Sige po. Marahil, napabayaan mo ang iyong katawan lupa. Hindi pa rin huli. Marahil, nailagay mo ang iyong katawan lupa sa mga bisyo, abuso. Hindi pa rin po huli ang lahat. You can make a promise to God na you are going to take care sa iyong katawan sapagkat ito po ay pag-aari ng Panginoon. Sige po. Salamat po, Panginoon, minsan pa sa mensahe mo po. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo po na tumugon sa hamon ng inyong pong salita. Kaya Lord, sama-sama po kaming nananalangin na amin nga pong mamanage ng tama ang amin pong katawan lupa dahil ito nga po ang sinabi mo po na tahanan ng Banal na Espiritu. Kaya Lord, anuman po ang mga bagay-bagay na dapat pong mawala sa amin pong katawang lupa na ito, hindi magandang ugali, mga bisyo, mga kasalanang amin pong hanggang ngayon na hindi pa rin mabitaw-bitawan, naway Panginoon, lahat po ito ay maisuko na po namin sa inyo po. Magtiwala po kami sa inyo na patuloy. Kaya Lord, ano man po ang panalangin ng inyo po mga anak na nasa altar po ngayon, dinggin mo po ito. At sa mga pagkakataong ito, matapos po kami manalangin, magkaroon po na malaking pagkakaiba o pagbabago sa amin pong buhay.
Salamat po ng marami, Panginoon, sa patuloy po na pagtuturo mo po sa amin kung ano ang nararapat, kung ano ang tama, at kung saan ka namin maluluwalhati. Salamat, Panginoon. Po lahat ay aking pong hiniling sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. 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 So yung baptism natin, mamayang hapon